Si Lord Rama, ang hari ng mga hari, ang katapusang bahagi. Si Sita ay pinaliguan, dinamitan ng malilinis na kasuotan, at dinala sa kanyang pinakamamahal na si Rama. Sa harap na mga nagtitipong hukbo ng mga unggoy, tumayo siya sa harap ng kanyang Panginoon nang nakayuko ang ulo. Pagkatapos ng kanilang muling pagkikita, ipinatawag ni Bibhishana ang kahangahangang eroplano na Pushpaka at sumakay doon sina Rama, Sita at Lakshmana, kasama rin ang mga general. Ang mga ministro ng mga unggoy at may sapat na lugar para sa kanilang lahat. Nang handa na ang lahat, umakyat ang eroplano sa kalangitan nang walang kahirap-hirap. Habang lumilipad sa himpapawid, tinignan ni Rama at Sita ang paligid. Tignan mo, prinsesa, ang lungsod ng Langka at ang larangan ng labanan. Diyan natin itinayo ang tulay sa ibabaw ng tubig. At diyan mo makikita ang bundok Rishyamukha, kung saan ko unang nakilala sina Hanuman at Sugriva. At diyan din ang magandang lugar kung saan tayo namuhay sa kubo. Nang lumapag ang eroplano sa Kishkinda, sumama sa kanila ang mga asawa ng mga unggoy. Naglakbay sila patungo sa ashram ni Bharadwaja, kung saan sila tumigil upang magpahinga sa magdamag. Habang nagpapahinga ang lahat, nauna si Hanuman patungong Nandigram, kung saan naninirahan si Bharata. Ipinabatid niya kay Bharat ang pagbabalik ni Rama sa kabisera. Tapos na ang mahabang pagtatago. Labis ang tuwa ni Bharat at naghanda siya ng isang marangal na ruta ng prosesyon na tinabunan ng mga bulaklak mula Nandigram hanggang sa lungsod ng Ayodhya. Kinabukasan, sabik na naghintay ang mga mamamayan ng Ayodhya para sa kanilang pinakamamahal na si Rama. Isang malakas na sigawan ang pumailan lang ng dahan-dahang bumaba ang eroplano sa lupa. Bumaba sina Rama at Sita mula sa eroplano at ipinahayag ni Bharat, "Isinusauli ko na sa iyo ang kaharian na inalagaan ko para sa iyo. Sa iyong grasya lahat ay umunlad." Inahit ang balbas ni Rama at tinanggal ang kanyang buhol-buhol na buhok. Pinaliguan siya at dinamitan ng marangal na kasuotan. Si Sita naman ay inayusan ng mga kababaihan ng korte at pinalamutian ng maganda. Personal na pinangasiwaan ni Reyna Kausalya na mapalamutian din ng maganda ang mga asawa ng mga unggoy. Inihanda ang maharlikang karwahe ni Rama at sumakay siya rito habang si Bharat ang nagpapatakbo, kasama ang kanyang mga kapatid sa kanyang tabi. Sina Sugriva at ang mga unggoy ay malugod na tinanggap sa gitna ng Ayodhya, kung saan ibinigay ni Rama ang kalayaan sa kanila sa loob ng kanyang palasyo at mga hardin. Para sa koronasyon ni Rama, nangolekta ang mga unggoy ng tubig mula sa 4 na dagat at 500 ilog. Si Vasista ang namuno sa seremonya. Pinaliguan si Rama ng banal na tubig at tinanghal sila ni Sita sa trono. Namahagi si Haring Rama ng mga regalo sa lahat ng mga tao at mga mamahaling alahas sa mga pinuno ng mga unggoy.
inalis ni Reyna Sita ang kanyang kwintas na perlas at isinabit ito sa leeg ni Hanuman. Si Rama ay naging lahat para sa kanilang mga tao at pinamunuan niya sila sa loob ng 11,000 taon. Ang sino mang makikinig sa kwento ng tagumpay ni Rama nang walang galit ay mapagtatagumpayan ang lahat ng mga pagsubok. At ang mga malayo sa kanilang tahanan ay muling magkakasama-sama sa kanilang mga mahal sa buhay. So, ang kwento na ito, mayroong benediction. Jaya Rama, Jaya Rama, Jaya Sita Rama, Haribol.